Mga kaibigan, handa na ba kayong kilabutan sa kwento ni Lolo? Isang veterano ng giyera na may kakaibang kakayahan, nakakakita siya ng mga aswang. Mula sa mga nakakatakot na karanasan sa gubat hanggang sa mga engkwentro sa dilim, ibabahagi ko ang kwento ng isang matapang na sundalo na hinarap ang mga nilalang ng kadiliman. Manatili kayong nakatutok dahil sa gabing ito, malalaman nyo kung paano nilabanan ni Lolo ang mga aswang na nagtatago sa dilim. Kilala si Lolo sa aming baryo, isa siyang bayani para sa amin. Siya yung lolo na palaging may dalang kwento na may moral lesson. Siya yung lolo na palaging may baong candy sa bulsa para sa mga bata. Siya yung lolo na kahit matanda na ay kayang-kaya pa rin makipagsabayan sa mga kabataan. Sundalo si Lolo noon. Nakipaglaban siya para sa ating bansa. Hindi ko na lang babanggitin kung anong giyera ang sinalihan ni Lolo. Basta isa ito sa mga pinakamadugong giyera na naranasan ng ating bansa. Sabi ni Lolo nung makauwi siya sa bahay nila ay hindi na siya yung dating siya. Marami raw siyang nakitang karumal-dumal na bagay sa giyera. Mga bagay na hindi kayang sikmuray ng isang normal na tao. Pero ang isa sa mga pinakakakaibang bagay na naidulot ng giyera kay Lolo ay yung kakayahan niyang makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng ibang tao. Sabi ni Lolo, nung nasa giyera raw siya ay may nakita siyang malaking ibon na nakatingin sa kanila ng mga kasama niyang sundalo. Nung sundan niya ng tingin yung ibon, ay nakita niya na nakatingin ito sa mga sundalo na nasa likuran nila. Para raw itong asong nag-aabang na makakita ng buto. Nagpatuloy lang sa paglalakad si Lolo at yung mga kasama niya. Pero yung ibon ay sinundan sila. Sa bawat hakbang daw nila ay lumilipad din yung ibon. Nung hindi na makatiis si Lolo ay tinanong niya yung mga kasama niya kung nakikita ba nila yung malaking ibon na nasa itaas nila. Pero walang sumagot kay Lolo. Imbes na sagutin siya ay tinawanan lang siya ng mga kasama niya. Nung makauwi si Lolo sa bahay ay ikinuwento niya sa pamilya niya yung tungkol sa ibon. Doon lang niya nalaman na yung ibon pala na nakita niya ay isa sa mga anyo na kinukuha ng mga aswang. Simula noon ay nakikita na ni Lolo yung mga aswang na dumadaan sa bahay nila. Sabi niya karamihan daw sa mga aswang ay may pakpak na parang sa paniki. May mga aswang din na hindi marunong lumipad. Pero ang pinakakatakot daw na anyo ng aswang ay yung malaking ibon na nakita niya sa giyera. Nung minsang may seremonya sa baryo namin para sa mga veterano ng giyera, ay nagbahagi ng kwento si Lolo. Nakakatawa lang kasi ang dami niyang pwedeng ikwento tungkol sa giyera. Pero yung karanasan niya sa aswang ang napili niyang ibahagi. Sabi ni Lolo, nung giyera raw ay may pagkakataon na inutusan silang magpatrolya sa kagubatan. May mga kalaban daw na nagtatago sa kagubatan na yon at pinapunta sila roon para sugurin yung mga kalaban. Habang naglalakad sila sa kagubatan ay nakita ni Lolo yung malaking ibon na nakatingin sa mga sundalo na nasa likuran nila. Doon na siya kinabahan kasi alam niya na may mamamatay sa mga kasama niya. Nung sabihin niya sa mga kasama niya na may malaking ibon sa itaas nila ay tinawanan lang siya ng mga ito. Sabi ni Lolo, alam niya na hindi siya dapat matakot sa ibon dahil hindi naman sila nito kayang saktan. Pero yung ibon ay nagsisilbing babala na may nakaabang na panganib sa kanila. Kaya naman, nagdesisyon si Lolo na magtago sa isang bunker na nakita niya. Nung makapasok siya sa bunker ay nakarinig siya ng pagsabog. Sumabog daw yung mga bomba na dala ng mga kalaban. Nung lumabas siya sa bunker ay nakita niya yung mga bangkay ng mga kasama niyang sundalo. Sabi ni Lolo, isa yun sa mga dahilan kung bakit takot siya sa dilim. Kasi kapag nasa dilim siya ay naaalala niya yung mga bangkay ng mga sundalo na nakita niya sa gubat. Hindi lang yon. Takot din si Lolo sa mga nilalang na nagtatago sa dilim. Nung minsang nagkaroon ng blackout sa amin, ay nakarinig ako ng sigaw ni Lolo. Nung puntahan ko siya sa kwarto nila ni Lola, ay nakita ko siya na nakadungaw sa bintana.
Tinanong ko siya kung ano yung sinisigaw niya. Sabi ni Lolo, may nakita raw siyang malaking ibon na nakadapo sa bubong ng kapitbahay namin. Sabi ni Lolo, hindi raw niya alam kung bakit siya nakasigaw. Siguro raw ay dahil sa nagulat siya. Kasi hindi niya inaasahan na makakakita pa siya ng aswang sa edad niya. Nung gabing yon ay hindi ako nakatulog ng maayos kasi natatakot ako na baka pasukin kami ng aswang. Pero si Lolo, hindi ko alam kung anong kinain niya at nakatulog pa siya. Kahit na siya yung nakakita sa aswang, nung sumunod na gabi ay nagkaroon ulit ng blackout. Pero nakahanda na si Lolo. Bumili siya ng generator para kahit mawalan ng kuryente ay may ilaw pa rin sa bahay namin. Pero sa kasamaang palad ay nagloko yung generator, kaya nagdilim ulit yung buong bahay. Bigla na naman sumigaw si Lolo. Pero sa pagkakataong yon ay hindi lang sigaw ang narinig ko. Narinig ko rin siyang nagmura. Pagpasok ko sa kwarto nila ay nakita ko siya na may dalang shotgun. Tinanong ko siya kung anong nangyari. Sabi ni Lolo, nakita raw niya na palipad na yung aswang papunta sa bahay namin. Kaya binaril niya ito. Hindi raw niya alam kung tinamaan niya ba ito. Pero tiyak daw siya na tatangkain nitong pumasok sa bahay namin. Kaya naman kinarga ko yung flashlight at nagbukas ng kandila. Si Lolo naman ay lumabas ng bahay at naghintay sa bubong. Sabi niya hindi raw siya papayag na makapasok yung aswang. Nung magbukas yung ilaw ay nakita ko si Lolo na nakatayo sa bubong ng bahay namin. Nakatingin siya sa bubong ng kapitbahay namin. Bago pa man ako makapagtanong, ay nakita ko yung malaking ibon na tinutukoy ni Lolo. Nakadapo ito sa bubong ng kapitbahay namin at nakatingin sa akin. Nakita ko na bumuka yung bibig nito at lumabas yung dila na mahaba at parang ahas. Bigla itong lumipad papunta sa direksyon ko. Pero bago pa man ito makalapit sa akin, ay nabaril na ito ni Lolo. Bumagsak ito sa lupa at nagkikisay. Lumabas ako ng bahay at nakita ko na yung malaking ibon ay nagkikisay pa rin sa lupa. Nung makita ako ay sinubukan pa nitong lumipad pero binaril ulit ito ni Lolo. Hindi ko alam kung ilang beses niya binaril yung aswang. Basta ang alam ko ay hindi na ito gumalaw pa. Pagkatapos noon ay nagkaroon na ulit ng ilaw, kaya nakita ko na yung aswang ay may pakpak na parang sa paniki. Pero yung katawan nito ay katawan ng isang malaking ibon. Sabi ni Lolo, yun daw yung aswang na nakita niya nung nakaraang gabi. Hinintay lang daw nito na mag-blackout ulit para makapasok sa bahay namin. Pero hindi niya ito hinayaan. Ang dahilan pala kung bakit takot si Lolo sa dilim ay dahil sa takot siya na baka makapasok yung mga aswang na nakikita niya. Kaya kung mapapansin niyo ay napakaraming ilaw sa bahay nila kasi obsesyon ni Lolo na magkaroon ng liwanag sa bahay nila para hindi makapasok yung mga aswang na nagtatago sa dilim. Si Lolo ay nasa 80s na nung mangyari ito. Pero kahit na ganun na siya katanda, ay nakaya pa rin niyang patayin yung aswang na bumiktima sa asawa niya. Nung mamatay si Lola ay hindi ito nakayanan ni Lolo. Kaya sumunod na rin siya kay Lola. Pero bago siya mamatay ay nag-iwan siya ng mga sulat. Mga alaala niya na gusto niyang ibahagi sa mga apo niya. Isa ako sa mga nakabasa ng mga sinulat ni Lolo. At isa sa mga nagustuhan ko ay yung karanasan niya sa aswang na nakita niya habang nasa giyera. Mga kaibigan, ang kwento ni Lolo ay isang paalala na ang dilim ay hindi lamang nagtatago ng mga nilalang, kundi pati na rin ng mga alaala ng takot at tapang. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, ingat sa dilim, baka may nagmamasid na aswang.